Tara na mga ka-Gigi, punta na tayo doon sa train station. Kitain na natin si Ate Marites. Pupunta tayo ng city! Ay, hi ka muna sa mga ka-Gigi. Hello! So mga ka-Gigi, nandito na kami sa Esplanade. Super init ngayon. Anong weather ngayon? Siguro 24 degrees or more than. Yun! Strawberries, my... At syempre kailangan ko mag-stop dyan habang namamasyal kami ni Ate Marites kasi kailangan kong kausapin dahil importante yan. Dahil hindi ko akalain na mapuputulan ako ng kuryente. Kain kami ni Ate Marites ng lunch kasi hindi pa kami nagla-lunch mga ka-Gigi. Pero yummy! Kain tayo mga ka-Gigi. Lakad-lakad muna kami ni Ate Marites mga ka-Gigi kasi busog na busog kami. Sobrang busog. Yan, lakad muna kami. Tapos hanap tayo ng isa pang mapupuntahan. Pero mga ka-Gigi, dito puno yung mga terrace. Maraming tao sa labas. Tingnan nyo. Yan, natambay sila sa labas. Nag-iinom, nagkakape. Depende sa kanila mga ka-Gigi kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Hindi na natin yun papakialaman. Charot lang. Yan. Kaya yan? Kaya. Pag yan, di kaya. Kaya yan? Bagal mo naman. Oh, tignan mo. Ay, hindi. Kaya nga. Kaya. Kaya nga, pero bakit doon nag-blink na kanina? Kasi So mga ka-Gigi, andito kami ngayon ni Ate sa terrace. Tapat ng Route Tentori or yung pinaka-center ng ano ba tawag dito? Helsinki Railway Station. Ay, happy hour. Ayun, so nandito kami nagpapaaraw. Pero si Ate Marites, ayaw niya sa araw. Ako lang mga ka-Gigi, gusto kong tumapat sa araw. Gusto ko... yung mukha ko. Ingay nila. Gusto kong tumapat sa araw. Kasi mga ka-Gigi, ang sarap ng araw. Grabe. So... nag-drinks lang kami para, alam niyo yun, makapagkwentuhan, bonding, ganyan mga ka-Gigi. Kaya, yun, mag-e-enjoy muna kami. Diyan lang kayo, panoorin nyo. Yan. Pero syempre, hindi nyo maririnig yung pinag-uusapan namin kasi secret. Syempre, may privacy pa rin tayo mga ka-Gigi. Hindi lahat ng pwede kong sabihin sa inyo, pwede ko i-share sa inyo. Syempre, meron pa rin akong private life at syempre, yung sa aming magkaibigan ay private yon. So, alam ko naiintindihan nyo yun sa mga solid natin ka-Gigi dyan. Thank you all so much sa walang sawang suporta at pagmamahal nyo sa akin dito sa bago kong buhay, sa bagong yugto ng aking buhay, at marami sa inyo ang mga nagsasabi at humihiling at nagpe-pray na sana magkabalikan daw kami mag-asawa, na sana magkabalikan daw kami ni King, mga ka-Gigi. Na-appreciate ko kayong lahat sa mga, syempre gusto nyo lang naman mabuo yung pamilya ko. Syempre sino ba yung gusto na hindi buo yung pamilya, 'di ba? Hindi nyo lang alam na syempre nasasaktan rin ako para sa anak ko, para kay Ziki dahil hindi ko siya mabigyan ng buong pamilya. Pero ayun, hindi ko na kailangan i-explain, pero meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na hindi ko kaya. Gusto niya mag-vlog. Meron tayong mga bagay na pinagdadaanan na hindi ko lahat pwede yun sabihin sa inyong lahat. Kaya, ayun mga ka-Gigi, pero maraming salamat sa prayers, maraming salamat sa inyong lahat. I say my thing. Can you get me like few coins? Ay, sorry, I don't have. I don't bring coins with me. Okay, thank you. Thank you.
Mga ka-GG, ngayon pupunta naman tayo sa Philippine Market, Philippine Store. Dito yun, ito yung pinaka railway station, yung pinaka center. Tara! Hello! Welcome to Rosemart, mga ka-GG. Meron silang longganisa. Ah, may hotdog oh. May hotdog? Oh, pero hindi yung tender juicy. Hindi din. Tapos meron rin sa siopaw oh. Pork asado. Pork asado. Siopaw. Ito sabi ko sa inyo mga ka-GG, walang tender juicy dito eh. Mga ganito lang oh. Mga Tender juicy nakalagay oh. tender and juicy. Pero yung tatak hindi kasi pure foods yun eh. Oo. Parang nilagay lang nila longganisa. Yan, andito lang yan sa city. Tapos meron rin coconut water. May mga coconut water pero sabi ni Jomar hindi daw maganda yung coconut water pag ay, ito mga ka-GG. Sinigang mix. Ay, tingnan mo may ulo ng baboy. 13.50. Ano yan? Meron rin kikiam. Tapos squid balls. May dila kasi ako ng baka sa bahay. Gusto ko. Ay, hindi ako nagkakain nun, ate. O, di ba? Meron rin sila dito, ready na siomay. Ito, naka-steam na mga ka-GG. Siomay. Tapos, pwede mo ipainit. Ay, tingnan nyo mga ka-GG. Meron rin silang balut. 4 euros mga ka-GG. Balut. Yan, ito yung Filipino store dito. Yung mga chichirya. Yan, mga ka-GG. Gulaman. Tapos ito, ube. Ube extract. One time umuwi kaming tatlo, yung isang bagahe ko puno ng groceries na rin ng mga Munggo. Tagal-tagal na akong di nakakatikim ng munggo ah. chips, kung ano-ano. Oh. Ay. Piatos, nova, Chichirya. Spicy dilis. Magkano kaya spicy dilis? Pero gusto ko kasi spicy pusit eh. Meron rin silang turon. mag-isa. Turon mga ka-GG saba. Meron rin Business class ko para dalawa bagahe. ube ice cream. Turon. Wow, daming klase. Ang daming tinda, no? Hala, grabe, sobrang laki ng Hello Panda. Tingnan mo ate. Hindi na, ang laki. Siyempre, ang favorite ng mga Pinoy, Pansit Canton. Hindi ka mahilig sa Pansit Canton? Peanut butter, mga ka-GG pansit. Siyempre ito, meron na palang gantong Pansit Canton, yung ano, parang bigger na packaging. Ang galing. Parang gusto ko ng ano, peanut butter. Pero, hindi pwede Hazel. Wag Hazel. Dahil yun ay matamis. Ito ate oh. Chicken feet. Ay, ganda naman ito. Sa tukpo ko bumibili Charot. ng chicken feet. Chicken feet. Sa tukpo. Tapos meron rin siomay, marami hansis. Talaga? Chicken feet, chicken feet. Kumakain siya nun? Oo, kumain siya. Wow. Ito naman mga drinks mga ka-GG. Tapos ito syempre chicharones. Chicharon mga ka-GG. Yan. Tapos dito naman, meron silang tiki-tiki. Tapos meron silang lenera. Ayun o, sa taas. Meron silang sunsilk. Eskinol mga ka-GG. Tender care. Baby oil. Tawas. Ito, panglinis ng kuko. Ano yun, ate? Sebo de macho. White flower. Kompleto dito ah. Vicks. Inhaler. Oh, ito pa nga mga ka-GG, sino nakakaalam nito? Perla.
Sino gumagamit sa inyo ng perla? Meron rin silang Zone Rocks. Likas. Likas papaya. Ano? Ano yung mga nabili mo? Dami na nabili ni Ate Marites. Relya ng bangus. Ah, ito yung mga isda, ate, oh. Alam mo to? Ano yun? Yung bagong na Oo, balayan. Oo. Tapos yung alamang. Oo. Aray ko. Umili si ate ng, ano yan? Bagoong. Tapos Leonera. relya ng bangus. Hmm? Meron din silang relya ng bangus. Oo, meron silang relya ng bangus. Ay, meron silang ano, Ano yun? tinapa. Tapos bangus din meron. Kuha ko ba? Kuha kang basket. Itlog na maalat, mga ka-Gigi, meron din. Yung chips kay Ate. Leche flan. Wow. Egg pie. Ito, itlog na maalat, mga ka-Gigi. 1 euro and 10 money. Gigi? Hello, mga ka-Gigi. Sabi ng mga ka-Gigi. Kasi wala to sa iba. Ate, sabi ng mga ka-Gigi, ano daw yung ibig sabihin ng Gigi? Galunggong daw. Ito, may Gigi sila. May Gigi sila. Nice. Mga ka-Gigi. Calamares. Wow. Ano nga po ito? Stock sa freezer. Rough yarn. Shopping yarn. Yan ang gagawin ko. Bira lang ako ng kumpuni ko kasi. Ensaymada. Ang bangus kasi matinik eh. Oo, matinik nga. Tapos mga ka-Gigi, yung ano nila dito. Ito oh. Dahon ng saging, nakatiklop na siya. Tapos frozen. Pag gusto nyo mag-boodle fight. Yan. Tapos yung tanglad nila mga ka-Gigi, ito. Frozen rin. Tanglad. Lemongrass. Sis ko ng chips. Ha? Dinalan ko yung kapatid ko. Nag-shopping na si Ate Marites, mga ka-Gigi. Hindi niya na po napigilan. Shopping yarn. Ako wala. Hindi ko alam. Nag-vlog ako pero wala tayong binili. Nakakahiya. Meron nun ate o pinakurat. Ay, oo, malakita ko nga kanina eh. Bumili na ako ng bagong na isda sa kabagong na. Na meron rin silang ano. Ang pinakurat. Ano ba to? Polvoron. Ito favorite ni Ziki. Bread pan. Malos. Wow, grabe. Nakakamiss ang Pinas. Miss mo na Pinas? Umuwi, kaso lang wala eh. Uwi na tayo? Nahati yung holiday ko eh. Uwi na tayo ate. Uwi na tayo. Yan! Let's go to the Philippines! Here we go! Panglaing mga ka-Gigi, taro leaves. Sa mga, pero, oo, sa mga maglalaing dyan. Tapos meron din sila ito. Masarap to sa kanin eh. Yung seasoning yun. Oo, bumili Ano? ako sa malaking bote. Maggi. Bumili ako ng isang malaking bote niyan. Oo. Coconut milk. Tapos yung malalaking ano mga Wala yung ka-Gigi. may Ito. kulay. Yung malalaking biskuit. Ang ganda sana yung may kulay. No? Eh, ayun na. Ano may kulay? Sago? Ito. Hindi, pang ano yan eh. Ay, o pang ano, boba. Pang boba yan eh. Meron mga akong ganyang kalahati pa nasa bahay. Ito, banana ketchup. Nawiwirduhan sila dyan mga ka-Gigi sa banana ketchup. Kasi wala sila dito niyan. Sabi nila, banana ketchup. So yan mga ka-Gigi, welcome sa Rosemart. Dito yan sa Helsinki Railway Station. Mga ka-Gigi, nung una sa baba lang yan siya. Pero ngayon malaki na yung pwesto nila kaya nakakatuwa. Congratulations kay Tita Rose. Alam mo naman talaga, close. Yan. So, ang dami nilang tinda dito mga ka-Gigi at nakakamiss kasi sobrang nakakamiss umuwi sa atin. Alam niyo yun. Gusto ko na umuwi. Miss na miss ko na yung family ko. Shout out sa lahat ng pamilya ko dyan. Shout out sa inyong lahat. Mga ka-Gigi, sana magkita-kita na tayo ulit soon. Okay, sa nakilikili. What a beautiful day today, mga ka-Gigi.
Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin for today's video. Spoiled kayo kasi pinasyal pa namin kayo ni ate sa sa city. Yan ang maganda. Kasi konti lang tax yan eh. Ah. Tapos yung mga magbabayad ng cash sa'yo, hindi mo lang i-present. Ah. Ng tax. Yung mga pumapasok lang sa bank account. Yun ang present. Yan yung ginagawa ng friend ko sa akin. Tayo na kaibigan. Hi mga ka-Gigi, yan. So nakauwi na ako ng bahay. Sobrang busog ko mga ka-Gigi, ang dami ko nakain. Alam niyo yun, parang bloated na bloated ako. Parang na-empacho ata ako. So umiinom ako ng tsaa. Mahilig ako uminom ng tsaa mga ka-Gigi. Ang iniinom ko yung yellow tea, yung black label. Yan, tapos nilalagyan ko lang siya ng konting sugar. Pero yung ginagamit ko yung parang sweetener, yung parang stevia, ganon, para mas healthy. Meron ako isang favorite na tsaa pero nakalimutan ko yung pangalan, parang Rooibos. Hindi robust mga ka-Gigi, iba yung robust. Yun yung gusto kong tsaa. Pag sa work yun yung iniinom ko mga ka-Gigi. Kasi dito sa Finland, naman sila, malakas sila, isa yung bansang Finland sa malakas mag-consume ng kape. Mahilig sila sa kape dito mga ka-Gigi. Kaya ako, natuto rin ako magkape dahil syempre tumira na ako dito. Pero dati talaga mga ka-Gigi sa Pilipinas, ang mga iniinom ko lang, kunwari mga frap, ganun, frappuccino, ganyan. Yung iba pang iniinom ko, wala talagang kape. Hindi ako nagkakape. Kasi nga mga ka-Gigi, pag nagkakape ako, sobrang nagpapalpitate ako, ang bilis ng tibok ng puso ko. Kaya simula nun, parang natakot na ako magkape. Tapos yung tumira ako dito, yung mga unang years ko, hindi talaga ako nagkakape. Pero syempre, natuto na ako pag sa work, ganyan. Mga workmates ko, lahat sila nagkakape mga ka-Gigi. So, tinatanong nila ako, Hazel, ba't di ka nagkakape? Syempre, kailangan ko explain na hindi kasi nagpapalpitate ako, ganyan. Pero, unti-unti ko siyang ginawa. Kunwari, di ba? Una, parang konting kape, tapos more on gatas. Okay, hindi ako nagpapalpite. Tapos dinagdagan ko yung kape, tapos mas marami pa rin yung gatas talaga. Okay pa rin mga ka-Gigi. Tapos hanggang sa ngayon, inom na ako ng black coffee lang mga ka-Gigi yan. Kasi syempre, alam nyo ba na mas healthy ang black coffee? As in talagang walang kahit anong milk, ganyan. Si Betania, yung bestie ko mga ka-Gigi, siya yung, ang iniinom niya, ang gusto niyang kape, ang iniinom niyang kape, lang black coffee lang, walang sugar, walang anything. Just as is mga ka-Gigi, black coffee lang talaga. So, sinubukan ko rin mga ka-Gigi. Meron rin ako mga kakilala na iniinom nila black coffee lang, hindi sila nagmi-milk. So, sinubukan ko yung black coffee lang. In fairness mga ka-Gigi, nagustuhan ko at isa pa, mas healthy yun kesa merong milk. Pero, yung milk na nilalagay ko, hindi siya yung normal milk. Ang nilalagay ko, oat milk mga ka-Gigi, para mas healthy. Yan. Tsaka mas creamier kasi pag oat milk, parang mas thick yung pinaka-consistency nung pinaka-gatas. Kaya mas gusto ko yun mga ka-Gigi sa kape ko. Pero pwede ako uminom ng plain na kape na black lang kung walang milk. Pero syempre, mas prefer ko pa rin merong oat milk mga ka-Gigi. Yan. Kung hindi oat milk, almond milk mga ka-Gigi, yun yung mga sinasubstitute ko sa normal milk kasi mas healthy yung mga yun. Soy milk, oat milk, tsaka almond milk. Meron pa akong mga nakakaligtaan pero nakalimutan ko na mga ka-Gigi. Ayan. Maiba tayo mga ka-Gigi, maiba tayo no kasi merong nakakuha ng attention ko dahil may nag-comment na parang tinatanong niya kung sira na ba daw yung pagkakaibigan namin ni Ate Inday. Yan, ni Eileen Calev. Tinatanong niya kung bakit daw hindi ko na nababanggit sa vlog, bakit daw hindi rin ako or kami nababanggit ni Ate Inday sa vlog niya. So, gusto ko yung sagutin mga ka-Gigi kasi ito na yung pagkakataon dahil alam ko iniintay nyo rin to dun sa mga nagtatanong. Hindi lang yun mga ka-Gigi, marami rin kasi nagme-message sa akin sa Facebook page kung bakit daw hindi na kami nag-uusap ni Ate Inday, bakit daw ganyan, ang daming tanong. So, ito sasagutin ko na, ito katotohanan to.
kung sasagutin ko kung magkaibigan pa rin ba kami ni Ate Inday. Ang sagot ko dyan mga ka-Gigi ay, syempre naman. Syempre, walang magbabago doon, hindi magbabago yun. At napatunayan ko na yan mga ka-Gigi. Dami na maraming taon na ang napagsamahan namin ni Ate Inday. Gumagapang pa lang si Ziki. Andyan na sila ni Kuya Dudong. Nakilala na namin sila. Hanggang ngayon, 6 years old na si Ziki mga ka-Gigi. Nag-birthday siya noong June 25 pero hindi ako nakapag-vlog noon dahil na-busy mga ka-Gigi. Pero very simple lang. Kumain lang kami sa labas. Tapos, binili lang namin siya ng gift. Ganun lang mga ka-Gigi dahil wala talagang time. Pwede naman kami mag-travel soon. Yan, pwede naman kami mag-celebrate anytime. Pero yun nga, mabalik tayo kay Ate Inday. Opo, magkaibigan pa kami at walang nasirang pagkakaibigan dahil hindi kami magkaibigan kundi magkapamilya kami. Sila yung pamilya namin dito sa Finland, hindi lang sa Finland. Sa kahit ano, tinuturing namin silang pamilya ni Kuya Dudong. Sa mga gumagawa ng issue na kung ano-ano yung mga binabato sa amin ni Ate Inday, bahala kayo. Sabi ko nga palagi, hindi natin mapiplease lahat ng tao dahil syempre meron tayong kanya-kanyang opinion at kung ano yung opinion nyo, kung ano yung sa tingin nyo, nire-respeto ko yun mga ka-Gigi. At sana ganun rin kayo sa kapwa nyo kung ano yung opinion ko, ano yung opinion ni Ate Inday, respetuhin nyo rin. Pero walang nasirang relasyon dito, wala, dahil solid kami at syempre hindi ko naman parati nababanggit si Ate Inday sa vlog pero hindi ibig sabihin na hindi na kami nag-uusap. Halos everyday kausap ko siya, kinakamusta ko siya kahit nasa Pilipinas siya. Kamusta Ate Inday, kamusta dyan? Hindi naman everyday pero once in a while naiisip ko kasi siya na kamusta siya sa Pinas, kamusta yung family niya. Sinasabi niya sa akin na okay lang siya, ganun, depende kung busy siya. Alam niyo yun, nagsisikap siya, kumakayod siya mga ka-Gigi. Hindi lang sa pagva-vlog, sa online selling, kaya suportahan natin siya. Sa kanyang small business mga ka-Gigi, napakasipag ni Ate Inday. Wala akong masabi dyan. Sobrang hangang-hanga ako sa kanya. At talagang ginagawa niya lahat para sa family niya at kay Kuya Dudu. Tinatanong ko nga kung kailan siya uuwi, kung kailan siya babalik dito. Yan, kasi miss na miss ko na siya. Sana soon makauwi na siya at makabalik na siya dito sa Finland mga ka-Gigi. At isa pa, si Ate Inday yung nagpupush sa akin na mag-vlog everyday. Kaya ngayon sinisikap ko, ginagawa ko yung best ko para makapag-upload everyday. Yung sinasabi ko, meron ako isang taong pinangakuan na sisikapin ko mag-upload, mag-vlog, gumawa ng content everyday. Walang iba kundi si Ate Inday yun, mga ka-Gigi. Siya yung pinangakuan ko kasi sabi niya, go, go, go. Dapat sipagan mo, dapat huwag ka titigil. Tapos pag sinabi ko sa kanya na, oh, sige Ate Inday, ganyan, gagawin ko lahat. Sabi niya, narinig ko na yan. Sabi niya ganun. Kasi nga, mga ka-Gigi, grabe yung ano ko talaga. Alam niyo, minsan talagang, yun nga sabi ko, naiinis ako sa sarili ko kasi hindi ko alam bakit bigla na lang ako tumitigil, hindi biglang ngayon magsipag ako, biglang the next day ayoko na mag-vlog or parang alam niyo yun. Kasi nga, sinabi ko yan sa previous vlog, hindi ko alam kung napanood nyo. Syempre, hindi nyo naman napapanood lahat ng vlog ko. Pero sinabi ko doon na minsan napanghihinaan ako ng loob kapag ka mahina yung views. Pero si Ate Inday, sinasabi niya, dapat wag ganon. Ang advice niya sa akin, kahit mahina views, upload ka lang ng upload. Kasi kahit papano, makakatulong yan, meron yan revenue. At syempre, malaking tulong sa akin yun mga ka-Gigi dahil syempre, mag-isa na lang ako sa buhay dahil alam niyo naman na naghiwalay na kami ni Keng. So, lahat ng bills, lahat ng renta ng bahay, ako, kuryente, pagkain. Yun mga ka-Gigi, kumbaga si Ate Inday yung nagpupush sa akin talaga na mag-vlog. Kaya yun, nangako ako sa kanya na this time talagang sisipagan ko na, syempre para sa inyong lahat mga ka-Gigi. Kaya nag-vlog ako dahil ang dami sa inyo talagang nagme-message sa akin, nagko-comment na sana everyday ako mag-upload. Kaya ngayon, balik na tayo. Active na tayo ulit sa pag-vlog. Kaya mga ka-Gigi, napakalaking tulong sa akin nitong pag-vlog. Kaya ngayon, magbabalik na tayo. Everyday tayo mag-upload.
walang excuses. Kailangan natin gawin. At gusto ko rin naman na maging updated kayo sa buhay ko dito sa Finland. Kung ano yung nangyayari, syempre, hanggat maaari, kung meron akong time, ipapasyal ko kayo, mga ka-Gigi. Sana na-appreciate nyo yung content na ginagawa ko kasi mga ka-Gigi, hindi rin siya madali. Mahirap mag-isip ng content. Kailangan ko rin maglaan ng time para meron ako maipakita sa inyo, para meron kayong mapanood. Baka meron pa sa inyong hindi nakaka-subscribe kasi yung iba nakikita ko sa YouTube Studio na karamihan sa inyo hindi nakasubscribe. Pero siguro hindi nyo napapansin na hindi kayo nakasubscribe. Mga ka-Gigi, please don't forget to subscribe and like. Malaking tulong yung pag-like nyo ng vlog, tapos pag-share lalo mga ka-Gigi. Pag share nyo yun, grabe, sobrang malaking tulong yun sa akin, sa aming mga content creators, sa aming mga vloggers, kasi syempre pag share nyo, mapapanood ng ibang tao, kunwari ng friends nyo, ng family, ng relatives, tapos pag nagustuhan nila, pwede na sila mag-subscribe, tapos mas lalaki na lalaki yung ating GG community, GG family. Wala rin naman bayad kung kunwari i-share nyo yung vlog, 'di ba? So, please mga ka-GG, don't forget to like and mag-comment kayo. Parati ko sinasabi, kung napanood nyo tong vlog na to, mag-comment kayo kung nasan kayong bansa, nasan kayong lugar, 'di ba? Nakakatuwang makabasa ng mga iba't ibang lugar, mga ka-Gigi, sa iba't ibang parte ng mundo, at sobrang nagpapasalamat ako doon. Maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-Gigi. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Huwag niyo rin kalimutan, mga ka-Gigi, na pindutin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng upload ko na vlogs. Everyday, nag-upload ako Finland time 9 a.m. tapos Philippine time 2 p.m. Sana mga ka-Gigi, supportahan nyo ko sa journey ko na to. Parati ko sinasabi yan. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal sa akin. Sana nasagot ko yung katanungan nyo. Sana na-clear ko na walang nasirang relasyon at pagkakaibigan dito dahil solid kami ni Ate Inday. Solid kami, walang masisira. At sana wag nyo kalimutan i-share ang vlog natin at mag-like at mag-comment kayo. Nababasa ko lahat ng comment nyo. At kung meron kayong tanong, mag-comment kayo or mag-message kayo sa Facebook page, Azelyn Finland. Thank you all so much, mga ka-Gigi. I love you all. See you soon on my next vlog. Bye, mga ka-Gigi! Mwah!